OMG breaking news, silang grupo na nawagan na VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ngayon nga, bibigyan ko kayo ng example. Ito. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay, mga idol natin yan. At isa dyan si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Isasabihin ko sa inyong chismax na nakuha ko. Ayun, anong chismis yun? May nakuha akong chismis. Ito, totoo to. I-verify nyo na lang. Pero ako sigurado ako dito. Kasi galing sa loob to eh. Yung nangyaring threat ngayon, alam nyo ba, nakakancelin ang Blue Ribbon bukas? Thursday? Oh, ngayon pala. Sorry, Thursday ngayon. Kakancelin ang Blue Ribbon ngayong araw na ito dahil doon sa threat. No, kakancelin yan. Kaya ka nagkaroon ng mga threat yan. Na sinasabi ng Gatchalian Black. Gumawa-gawa sila ng threat kuno para bantayan. Puno na ng pulis sa Senado. Binabantayan na. At ito matindi. Gusto nyo ng balita? Para hindi makapasok yung isa pang mag-iimbestiga ng Blue Ribbon. Parang gano'n. Dito pa lang kasi talaga nakikita na natin nararamdaman na natin na para talaga nagkakaroon ng harangan dyan sa investigasyon sa flood control project Tapos sasabihin nila, hindi ganun. Talagang merong threat. Ang tagal-tagal na yan Senado. Sino bang threat dyan? Diba? Ano ba? Wala naman sigurong terorista dyan. Nakita ko nga sa isang balita, sinasabi, galing daw sa 18 Marines, parang gano'n, ganyan. Mga ng 18 Marines. Grabe. Ang dami nilang katwiran sa buhay nila, no? Ito totoo. Hindi pinapapasok ang staff ni Bato. Actually, ang nabalitaan ko nga lang pinapasok ata ang staff ay yung staff ni Cayetano eh. Kasi syempre, mga matitikas yan. Mga malulupit siya, mga abogado ni Cayetano. Yun lang ang pinapapasok. Yung iba, hindi na pinapapasok. Ganun katindi. Sabi ko nga, this is a repeat of what happened noon. Noong panahon ni Marcos Sr., pinasara ang Senado eh. This time, kakaiba. Senado ang nagpasara sa sarili. Yung mga bata ni Marcos ang nagpasara sa Senado. They invented a threat para wala makapasok na senador o para pa-absent lahat ng staff. Imaginein mo? Kaya nga ang dami ngayong nagsasabi, no? Pag may mga nakakausap ako, parang sinasabi nila na, parang silent martial law. Di ba? Parang martial law na hindi dinideklara pero talagang nararamdaman mo. Di ba? Kaya parang, di ba? Hindi matanggal sa isip namin yung ganun. Kasi yun talaga yung isinisiksik nila sa atin eh. Di ba? Why? Because of the Maleta hearing. So cancel na po yung Blue Ribbon today because of that quote-unquote threat. Ang lupit, di ba? Alam mo, sa totoo lang, parang pakiramdam ko, mawawala yung mga ganyan-ganyan sa Senado, yung mga ganyan-ganyan kaguluhan, kung mapapalitan si Senator Alan. Baka kung ano isipin niyo sa akin na sinasabi kong gusto kong palitan, hindi. Kasi sa totoo lang, uulitin ko uli, hindi nang gagaling ang gulo na to o hindi si Senator Alan ang nagsisimula ng gulo na to sa Senado. Ang nagsisimula ng gulo na to sa Senado ay yung mga taong ayaw sa kanya. Yung mga taong gusto siyang umalis. Yung mga taong natatakot sa mga magiging hakbang ni Senator Alan sa Senado. Dahil si Senator Alan, hindi nila hawak sa leeg. Hindi nila yan kontrolado. Diba? So, sino ang tunay na nagpapagulo? Yun nga, sinabi ko nga, yung mga taong gustong magpatanggal sa kanila. Kaya sinasabi ko, kung si Senator Alan, bibitaw siya sa pagiging Senate President, babalik sa normal ang Senado.
Kasi wala na silang katatakutan eh. Di ba? They control the ball game again. Oh, ganun yan. Pero sa ngayon, hanggat si Senator Alan ay pinaglalaban niya pa rin kung ano yung posisyon niya, na alam naman nating tama ang pinaglalaban ni Senator Alan, eh talagang magpapatuloy pa rin yung ganitong problema sa Senado. Dahil meron silang iniiwas dyan. Hindi ko sinasabi yung mga senador ang may iniiwas. Yung mga senador na ano. Hindi natin alam. Ayaw natin magpangalan o ayaw natin magbanggit. Pero siguro naman kahit hindi ko banggitin mga katunay, alam nyo sa mga sarili nyo kung sino-sino yun, kung ano yun, ganyan. Alam nyo na yun. Ano pa ang tawag mo dyan? Undeclared martial law na yan eh. No, Talagang, parang tahimik. alam mo yun, supposedly, the Senate is the last option of the Filipino people. Yes. O yung last na kakampi natin. Yes. Ginawan pa nila ng paraan, inimbentohan pa nila. At kanino galing? Kay Matibag. Si Matibag, sikat na sikat ngayon, no? Saan naman lang kung ang nagsabi, galing sa National Intelligence Commission, ano ba yun? Yung NICA. Yung meron kasi, alam mo, ang intelligence community sa pamahalaan, marami yan. Sa military na nga lang, napakarami ng ano dyan, ng mga department na intelligence magkakaiba. Sa police, meron din yan. Okay? Meron din sa NBI. Lahat yan. Sa Office of the President, may sarili silang intelligence. Tapos, meron nag-unite. Ito yung NICA. Oh. Okay? Na departamento rin sa gobyerno. Yan yung pinaka-main intelligence. Hindi man lang galing doon. Kanino galing? Kay Matibag. Na alam naman natin, hindi investigador kung hindi propagandista. Siya nga yung Tropa din nila kasi yan. panay angkas ito Bakit ka maniniwala sa isang tao na napakasinungaling? Sinabi niya walang NBI doon, eventually inamin niya na may NBI doon. Sinabi niya na walang baril, eventually may lumabas na may baril. Yung mga NBI. Lahat puro kasinungalingan ng kanyang sinabi. Tapos gusto niyo maniwala tayo na may threat dahil sinabi lang niya? Sino ba nagsabi nun? Baka sa 10 sinabi niyan, 100 ang mali kasi nungalingan Tapos doon tayo maniniwala. And because of that, nag-beef up ang Senado. Ibig sabihin, talagang pinununan ng polis, hindi nga man lang gumaling sa USAA. Yung USAA parang wala nang kapangyarihan ngayon, parang utu-utu na lang. Sorry USAA. Kanila na din yung usaha eh. Dati pinagtanggol ko kayo nung panahon ni Aplaska. Pero ngayon parang utu-utu na lang kayo, sunod-sunuran na lang kayo Yun ang nangyayari. Sorry pero that's the truth You cannot deny that. Pero that's what's happening right now. Pero siyempre, wala naman kayo magagawa dahil may amo kayo. Pero gayon pa man, ang pangit tignan. Ipapasara ang Senado. Tapos para cancelin na lang yung mga... Tandaan niyo, sunod-sunod pa supposedly yan. Blue Ribbon hearing patungkol po dito sa flood control. Tapos may hearing pa dun sa attack ng NBI. Sunod-sunod na hearing ang gagawin ni Marcoleta. Pero ngayon... Nasubukan nyo kaya yung ano... wag na natin pag-usapan yung flood control. Doon na tayo sa impeachment ni Sara Duterte. O baka magulat ka, baka bukas na yung Senado uli. O kaya sila Senator Alan makiisa sa kanila. 'Di ba? Yung mga grupo ni Senator Alan makiisa sa kanila. No, 'di ba? Maging maging majority na uli sila lahat. Sigurado yan, lagi nang bukas yung Senado. Wala nang problema, wala nang mga threat, ganyan. Kapag ganun ang nangyari mga katunay, alam na natin, alam na this, alam na that, alam na now. Wala. Lockdown. Lockdown, alam mo, pandemic Agree ba tayo dun? Hindi. Ang lahat ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin sila kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan siyang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Yes. Alam ng buong bansa, nawindang na ang bansa natin dahil sa windang ng Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President, suportahan ito. Kuya, dali baka mukhang Sir Banat Bay, mukhang nasa video mo, parang galit na talaga yung Parang high blood na siya sa mga nangyayari sa atin ngayon Military. Bibigay.
Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Yun. Grabe yun. Tumayo ka na. Grabe. Pero yan naman, Kumbaga parang hinihimok na talaga si VP Sara na tumayo ka na para magkaisa. Kasi may napanood din akong video niyan mga katunay. Na ganyan din hinihimok si VP Sara na tumayo na. Kasi nga parang ang nangyayari ngayon is nagkakawatak-watak. Kasi nga syempre wala parang nag-o-organize sa kanila. Kailangan may nag-o-organize sa kanila eh. Si VP Sara yon, yung hinihingi nilang yon para magsama-sama talaga lahat. Para maging malakas yung puwersa. Kaso nga lang ang problema, medyo nga parang siguro napapansin nila parang hindi pa ito yung panahon para intindihin natin VP Sara yung mga ganyang bagay. Pero hindi natin alam talaga kung ano yung nasa isip ni VP Sara eh. 'Di ba? Siguro ayaw niya lang sigurong pangunahan o ayaw niyang guluhin kung ano man ang gobyerno ngayon. Kasi sa totoo lang kung si VP Sara is uhaw sa kapangyarihan, hindi na tayo darating sa punto, hindi na sila darating sa punto na yan na manawagan ng ganyan eh. Dapat dati pa nagkaroon ng ganyan. Kaso nga, kita nyo, diba, halos talagang sumisigaw na sila, galit na sila, talagang hinihiling nila na si VP Sara ay manindigan na, no, para magkaroon ng pagkakaisa, yung mga taong sumusuporta sa tama at yung mga taong sumusuporta sa kanya. Kaso nga na, syempre, parang wala masyadong response. Diba? Pero siguro alam naman ni VP Sara yung ginagawa niya. Para sa akin, nararamdaman ko na ayaw niya siguro parang manghimasok muna ngayon. 'Di ba? Parang hindi pa naman panahon. Dahil parang baka malugi eh, 'di ba? Yung mga nakapwesto nagkakaisa eh. Siguro ayaw din niya may mga masaktan, ayaw din niya na maulit yung nangyari nung nakaraang rally nung dati, 'di ba? Mga nagkasakitan, may mga establishmentong nasira. Ayaw niya siguro ng ganun. Ayaw niya ng gulo kasi lumabas din naman sa salita niya dati na kahit si PRRD, gusto nilang matapos yung termino ni BBM. No? Ngayon, kung matapos niya yung termino ni BBM, di doon na. Kasi ayaw ni VP Sara, parang ayaw niyang pumalit. Halimbawa, matanggal si BBM sa pagpresidente. Ayaw niyang yung pumalit lang siya. Di ba? Siguro ganun. Pero hindi natin alam pa rin kung ano ang plano. Kung ano talaga yung gusto niyang mangyari. Di ba? Pero syempre, maganda rin naman yung ganyan, na may mga humihikayat sa kanya na manindigan. Pero hindi pa rin natin alam yung plano ni VP. din talaga eh. Masakit man pakinggan, medyo masyadong palaban si Bonifacio. Si Bonifacio yun eh. Masyadong palaban, pero may tama si sir. May tama siya. Actually, yan din na nadidinig ko eh. Doon sa mga kwento-kwento sa tabi. Hindi ko na lang sasabihin kung kanin-kanin. Marami na kwento-kwentuhan eh. Marami nang dapat finish line. Marami nang finish line na dapat nangyari. Inaantay lang ang pagtayo ni VP Sara Duterte. Sa tingin nyo mga katunay, kapag si VP Sara talagang tumayo na dyan, ano mangyayari kaya? 'Di ba? Talaga bang ganong karami? Talaga bang maraming susuporta sa kanya? Ganong karami? Kasi nakita naman natin talaga is napakarami naman talaga. Pero eto, gano'n kayang karami ang magsasama-sama? Pero matindi yun. Matinding hindi kaya magkaroon ng gulo ron, 'di ba? Alam naman natin na talagang maraming ayaw kay VP Sara at talagang gagawin talaga nila lahat. Maharang lang si VP Sara. Hindi lang. Gusto ko lang sabihin. And marami na na-frustrate. Why is she not standing up? Ako, eto lang sa akin Huwag naman po natin sanang sisihin ng todo-todo si VP Sara Duterte sa nangyayari. Meron din tayong fault eh. Akin lang po ito wag ko kayo magagalit Naintindihan ko yung sinasabi ng iba na kung hindi naman kay VP Sara Duterte, hindi natin buboto si BBM. So pag sinabi ni VP Sara Duterte tumalong ka, sa bangin tatalong ka. Wala ka bang utak ng sarili? Hindi, I understand kasi ang daming, buti na nga lang kaming mga banateros, hindi kami nadala. Si Jack lang ang nagmarko sa amin nun Pero the rest of us, hindi kami talaga nadala kay Marcos Pinanindigan namin. Ang tindi ng batikos na natanggap namin sa kapwa Duterte supporter. Tangina, kulang na. Sorry. Kulang na lang, saktan nyo kami nun Tapos ang dami nga nagagalit kila Sir Banat Bay nung binabanatan nila si Marcos Ngayon, ilang beses na namin I told you so. Di ba? Ilang beses na. Kaya lang, huwag na tayo magsisiyan. Pero kailangan natin, huwag tayo makalimot. Mga kababayan.
Hindi ko kayo sinisisi dahil binoto nyo si Marcos at nakinig kayo kay VP Sara Duterte. Hindi ko kayo sinisisi doon. Pero huwag kayong makalimot. Pero kung tutuusin, no, noong mga panahon na yun, no, may warning shot na si PRRD. Kaso nga lang talaga, is hindi talaga nakinig yung mga tao. Siyempre, inasahan talaga nila, hindi naman sasamahan ni VP Sara yan kung talagang may sabit yan si BBM noong mga panahon na yun eh. Kasi kung makikita mo yung mga videos na nilalabas nila, talagang close na close sila, talagang maganda, talagang ako kasi sinasabi ko, napakagandang tandem naman ito. Parang eto na lang yung magpapalitan sa gobyerno eh. 'Di ba, presidente si BBM, tapos sa susunod pag bumaba si BBM, si VP Sara naman, tapos si Sandro naman pagkatapos si VP Sara o pagkatapos doon, 'di ba? Duterte uli. Hindi ganoon yung nangyari. 'Di ba? Yung tipong tuwang-tuwa tayo sa kanila, biglang napalitan ng inis doon sa isa sa kanila. Hindi talaga natin inaasahan. Pero buti, sa totoo lang, mga katunay, hindi ako nakaboto ng mga panahon na yun. Kasi hinahanap ko yung presinto ko noon. Nawawala yung pangalan ko. Hindi ko alam kung nasaan yung presinto ko noon. Nakita ko yung presinto ko noon na pagbobotohan ko, pero wala doon yung pangalan ko. Oo. So, hindi ako nakaboto. Pero neto naman 2025, nakaboto naman ako. Diba? Pero binoto ko talaga. Straight talaga ako. Kaso, nung panahon kaya hindi rin ako masisisi hindi rin ako masisisi kasi hindi ako nakaboto noong mga panahon na yun sa presidential dati. Bawas pa ako sa 32 million ni BP Sara noon pero kung bumoto ako noon, isa ako sa dadagdag sa 32 million ni BP Sara. Pero ewan ko na kay BBM. Ano yung huwag natin makalimot? Huwag natin makalimutan yung mistake na nangyari dati. Ano yun? Ba't kayo sumunod? Dahil ang sinabihan kayo ni VP Sara Duterte, sumunod na kayo. Wag natin isisi lahat kay VP Sara Duterte. Hindi niya hawak ang kamay ninyo. Kayo ang mag-shade ng balota. Kasi kahit ano sabihin ni VP Sara sa isang tao, kahit katandem niya yan, kayo yung makakaramdam. 'Di ba? Kayo mismo. Kaya nga sinasabi ko, mas maganda bago tayo bumoto sa isang tao, pag-aralan muna natin talaga kung ano yung maitutulong ng tao na yun sa atin eh. Hawak yun. Tayo may hawak nun. So, huwag natin sa isisihin. Pero naintindihan ko din naman yung sinasabi ni Kuya na panahon na para tumayo. Akin ito lang. Paulit-ulit ko sinasabi na ayoko ng rebellion. Ayoko ng madugo. Ayoko ng gulo. Ayoko ng civil war. Ayoko ng kahit na ano. Kasi ngayon, grabe, divided talaga ang bansa natin. We are so, actually hindi nga divided eh. Lamang na lamang pa rin ang mga sumusuporta sa mga Duterte. Pero sa sobrang divided natin, in terms of not the people, not the numbers, but the noise. Diba? We're so divided. As in sobra to the point na ang gulo ng bayan natin. This is the worst time in our history. Yung iba kasi, no? Tutusin, yung ibang bansa, no? Mga gera, ganito, yun yung magulo sa bansa natin, sa bansa nila. Pero tayo, ang magulo sa atin, yung ano, no? Politika. Parang napakababaw, no? Siguro sabi sa atin ng mga ibang bansa, tignan mo to, mga taong to, mga tanga-tanga. Boboto-boto, tapos, gagalit sila. Ang nangyayari sa bayan natin ngayon, ang gulo-gulo. Pero, anong dapat natin gawin, mga kababayan? Tama si Sir. Someone has to stand up and take that beat. Diba? Yung hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Kailangan talaga eh. May humawak. Kailan kaya yun? Kailan kaya? No? Dapat kay BP Sara, ginagalit. Galitin niyo si BP Sara. Kasi si BP Sara parang ang hirap kunin ng kiliti. Parang ang hirap din niyang galitin. Para sa mga ganyan, yung pag nakuha mo yung kiliti niya, talagang sasama sa mga ganyan. No? Pero tingin ko, nakikita din naman ni BP Sara to, lahat ng nagiging kahilingan o gusto ng mga tao na siya ay manindigan, natidinig niya naman siguro yan. Pero syempre, pinag-iisipan siguro ni BP Sara ng malalim yan. Pero tama din yung sinasabi ni Sir Banat Bay, huwag niyong isisi kay BP Sara dahil wala naman siyang kasalanan. Kahit sabihin niya nung mga panahon ng presidential election, kahit sabihin niya iboto niyo si BBM, ganito, ganyan, nasa sa inyo pa rin yung desisyon. Diba? Kayo pa rin ang magdidesisyon kung sino iboboto yung presidente ng mga panahon na yun. Ng baton. Ang tawag dyan, baton. Naalala niyo yung ano? Tsaka pag bumoboto kayo, hawak niyo ang ballpen, hawak niyo yung balota. Kayo ang susulat, di ba? Hindi naman si BP Sara.
Naalala niyo yung panahon ni Moises? That rod, ang rod, yung hawak na kahoy na ganun. Di ba? Pag tinaas niya yung rod, doon nag-divide yung ano. Tapos kahit nga yung, basta during the ano yun, na kailangan nakahawak-hawak lang niya. Basta malalim ang simbolismo nun at si Kristo yun. Pero ang point ko dito ay ito. Yun yung ano that symbolizes power, authority, yung baton. Ngayon na kay VP Sara Duterte sana. Kaya lang, hindi nga po siya tumatayo para sa ganito. Ako, naintindihan ko Baka maybe, tinatansya niya rin kung talaga bang hinug na. Kaya wag nating Yun yung sisihin. sinasabi ko. Nag-iisip din yan malamang. Siyempre, hindi naman pupunta si VP Sara sa isang, sa isang ganyan na alam niyang pwedeng sumablay o di ba? Siyempre, sino ba naman ang masasaktan dyan? Kundi yung mga taong sumusuporta din sa kanya, baka maaaring mauwi sa gulo na wag naman sana. No, na sinasabi nga dito na ayaw naman natin talaga na magkaroon ng kaguluhan. 'Di ba? Gusto natin sa mapayapang paraan lang. Siguro gusto pa rin ni BP Sara sa mapayapang paraan na lang. Kumbaga antayin na lang natin yung eleksyon. Pero BP, talagang syempre, hindi rin natin maaano yung mga paninibugho ng mga tao talagang humihiling sa kanya. 'Di ba? Kasi lalo na 'to papalapit yung impeachment sa kanya. Tapos ganyan pa yung Senado, 'di ba? Si VP Sara Duterte. Tanong talaga, malamang, kaya hindi rin siya tinitingnan niya kung hinog na ba o baka naman paasahin lang siya. Marami I mean, nag-iisip din naman yun, sigurado ako. At marami din naman sigurong sources yun. Maybe that's why. But if there is one thing na nakikita ko ngayon, that bit o yung bato na tinatawag ay na kay Cayetano. Ito in my own perspective not because I'm close to the Cayetano. Close din naman tayo sa mga Duterte. Di ba? At alam na yan. Loyalty ko, alam ng lahat yan, lalong-lalo na sa Duterte family. Alam ng Duterte family that the Banateros are really for the Duterte family. Their kind of leadership ang gusto namin. No, nothing else. Alam yan. Hindi na yan maki-question. Yan ay talagang we are in the kind of leadership of the Duterte family o Duterte politicians. Yan ang talagang sigurado. Banatero solid yan. Kaya lang ngayon, nakikita natin, ito, basa ko lang ito mga kababayan. Basa ko lang sa mga nangyayari. Alam nyo, nung una, nakikita ko nga kahit yung mga komento ng iba nating mga Duterte support, hindi ko na lang papangalanan nung una walang bilib kay Cayetano Marami dyan sa inyo, hindi bilib kay Cayetano. Galit pa. Kawatano, galit na galit kayo kay Cayetano nun Pero nakita ninyo kung paano naging tapat si Cayetano sa kanyang sinabing, I will never leave Duterte, ever. Siya lang ang talagang lumaban ng todo Could you just imagine, most of Duterte's ally, kahit nga, isipin nyo, si Matibag, dati sekretary ni Duterte, si Anyo, sino pa ba? Mga nagpaligtaran maraming mga, hindi ko na lang papangalanan yung iba, maraming mga sekretary si Pangulong Duterte na ngayon nagsisilbi kay Marcos. Ang hindi talaga umiwan na sekretary niya at malapit na malapit sa kanya, ay yung pinili mismo ni Duterte. Kaya kami nakita akong reels, sabi doon, hindi nagkamali si Pangulong Duterte sa pagpili kay Cayetanong vice presidential candidate noong 2016. Noong una, hati ang paksyon. As a matter of fact, meron yung ALDAB, di ba, yung kay Marcos. Gusto nila. Yung dati nga, hindi ko pa nakikwento sa ito, bastos yung mga yun dati. Event ng Duterte Cayetano, Dukay, campaign, papasok yung mga ALDAB. Manggugulo. Sasaksak sila pagpipilitan nila si Marcos ang vice president. Di ba, naalala nyo, nagkaroon pa ng issue yan noon? Doon sa rally, hindi hindi pinakyat ng stage yung mga senators na candidate ni Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila sinusuportahan yung Dukay, gusto nila umakyat sa stage. Tapos ang announce sila Duterte Marcos. Kita mo rin ng mga kupal Sa totoo lang sorry Gusto nila ganun. Pero kupal kasi talaga Description yun hindi naman yun mura Ganon sila noon Maraming hindi believe kay Cayetano. Pero ngayon, ewan ko eto, pananaw ko lang ito. Okay, magagalit Parang itinadhana. Sabi ko nga doon sa kausap ko kanina sabi ko, alam mo, noon madaming bumabatikos kay Cayetano, maraming hindi makaintindi sa kanya, maraming pero because of what happened in the Senate, nakita ng tao kung gaano yung talino ni Cayetano, kung gaano yung... Kasi kung tutusin yung sinabi ni Cayetano para wala siyang problema sa buhay niya, pwede naman siyang pwede niya na isuko yung posisyon niya, pwede na siyang magpailalim sa kung sinong dapat niyang ilaliman wala na siyang problema, wala na siyang sakit ng ulo, hindi na yung para gantong nagkakagulo pa yung Senado. Pero si Cayetano, talagang ipinaglalaban niya kung ano yung alam niyang tama. No, pagpalagay natin, sige, yung ibinibintang sa kanya na 10K, yung mga pinangako niya na tumatakbo siya, siguro ano lang yun
No, syempre part lang ng ano 'yun, part lang ng strategy 'yun. 'Di ba? Ng pakakampanya. Pero sa totoo lang, yung ginagawa ni Cayetano ngayon mahigit pa doon sa 10K na ibibigay niya. Dahil ito talaga ibinibigay niya yung buo, lahat nung makakaya niya para ipakita sa lahat na eto, nandito pa rin kami, nandito pa rin ako. Nahanda akong ipaglaban ng mga Pilipino. Nahanda akong ipaglaban ng mga karapatan nyo. Diba? Nandoon pa rin siya. Para sa akin yung 10K, ako nga kahit ako, nadismaya ako doon sa 10K na yon. Pero, parang sinabi nung mukha tayong pera eh. Pero, nadismaya ako, parang gano'n. Pero sa totoo lang, natuwa na ako. Yung 10K na yon is parang napakalaki ng katumbas sa ginagawa ngayon ni Cayetano. Yung loyalty niya sa tao, loyalty niya sa konstitusyon. At marami na nagkomento ngayon, nakita ko, hindi ko na lang papangalanan. Mga prominenteng Duterte supporter na nagsabing, noon wala kaming bilib dyan, pero ngayon grabe. Grabe yung paghanga namin sa ginagawa ni Cayetano. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.